Ayun, doon tayo nahinto. Grabe. Itong gulong po. Ayun, nagugumulong ngayon. Ito mag-gravel, di ba? Time check, 8:20. 8:20 sa kawalan. Ito yung likod namin. Hi. Paano to? Excuse me po. Sige nga, lakarin na lang natin. Hi! Tayo! Hi! Ay! 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 Gagi! Ako, ayan na siya. Ayan na sila. Kiraan lang kami. Ay! May daan po dito. May lumalangit-ngit sa... Are you ready? Okay, this is it. Ito na ang pinaghahandaan ng ilang linggo at first time na gagawin ang Ultra Gravel Challenge. Pero ibang distance naman. Last year tinapos ko ang 160 kilometers at this year 240 kilometers naman. Unti-untiin natin yan hanggang sa mabuo ang malapit na interconnecting medals pagkatapos din ng 360 kilometers. Pero sa susunod na yan, for now 240 muna. Sa dalawang venue ngayon naganap ang Ultra Gravel Challenge. Sa New Clark City ginanap kinabukasan ang 50, 80, 100 at saka 160 km distances. At ang 240 at saka 360 kilometers naman dito sa Santillana Hillside Farms. This is a YouTube special. Talagang in-effort ko ang pag-present ng video na to para sa inyo. Kaya subscribe na din kayo para sa mga ganitong klaseng videos. Click nyo na rin yung bell button para laging may notification. Yung mga nagpa-shoutout sa last video, nandito na rin yung mga batiin ninyo. Kaya nood na rin kayo hanggang dulo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo na lang para masama kayo sa next video. Kung may questions kayo or gusto i-share, comment nyo na lang din. Pag-usapan natin. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Teka lang. Bago natin simulan ng 240 km challenge, sisimulan ko ang kwento ko sa pinakaunang araw namin sa venue. Ang gun start namin ay 5 PM ng Sabado pero bumiyahin na kami ng Friday ng tanghali. Kaya ang dami pa naming oras. At marami pang nangyari. Ito na yon. So talagang sinadya namin pumunta rito na maaga para mas maraming time. Alam ko nung nakita ko yung picture, ang ganda ng lugar. Almost whole day dito. So ang haba ng oras namin. So yan, bumiyahe kami from Manila all the way to Santo Tomas, Pampanga. Dahil yung isang ilaw ko 100 lumens lang. Ang nire-require ng organizers 350 lumens or pataas. Kaya ayon, napabili ko bigla, nag-drop by muna kami sa Sarap Mag-Bike Shop. Ito naman, 500 lumens. Yan, meron akong pangalawa. Binili ko dito sa Sarap Mag-Bike Shop, dito sa Santo Tomas, Pampanga. Bisita kayo. Ayan, pagkabili, sabay pasok uli kami sa NLEX, pa Mexico hanggang sa Arayat. Pagdating namin ng Santillana Hillside Farms, nadatnan pa namin yung mga organizers na nagsiset up. Sobrang aga namin. Di, you know? Ilan? 50! 50? Plus 310. Plus 310 na. So ito na, na-unload na ang bisikleta. And after nito, kit claiming. Yan, ito ang aming pwesto. So sa isang deck na ganito, kasya 6 na tents. Tapos ito naman yung view. Ang ganda. Nasa harapan namin ng Mount Arayat. Diba? Wala, hindi kaya. Yan, salamat sa Bosch. Pero wala tayong adapter para dito sa ano. So ito yung nasa ibabaw, no? Oo, yan yung malambot. Baka may isa pa butas yan. Alam ko dalawa yung butas niyan eh. Good luck, soldier. Laki ng beke ko. Alam ko na, waterbed mo na lang. Ilublob mo dyan sa lobot. Sa halagang 700 pesos per night, pwede ka na mag-pitch ng sarili mong tent. May platform pa. So imagine 300 meters away lang kayo sa Mount Arayat. May malaking pond kung saan pwede kayo mangisda. At may mga pool na rin. Malinis na CR at saka pwede pa mag-ATV. So yan, napag-setup na kami. Pagka-settle, lumabas muna kami para mag-ride. At magkape na rin, saka mamili ng mga last minute na mga kailangan bilhin para dun sa Ultra Gravel Challenge. Alright, day 0. Hanap lang kaming pagkain. This is the day before the ride. Bukas pa naman yung mismong event. 5 PM ang gun start. So preview na to ng mga gagawin namin bukas. Ano mo, pang anti-laspag mo? Power bar. Power bar? Ano yung power bar?
Bumalik na lang kami nung nagdilim na. Tamang practice na rin sa mangyayari kinabukasan. Yan, so ganito bukas. Grabe. Wild. Yung mga palaka nga, ayan kulit. Yung mga tawid. Okay, nakabalik na kami sa camp. Ito yung situation namin dito sa camp. So medyo hindi pa lumalabas yung ilaw dito. Siguro solar to. Yan. Malakas yung hangin, sana hindi umulan. So gamit ko tong ilaw ko ng bike, pero meron akong pangalawa. So 3 yung ilaw ko ngayon. Buti na lang bumili ko ng extra. Pero ganda katabi namin yung pond or yung lake. Ito yung CR, meron CR. So may mga ilaw-ilaw. Dito maliwa-liwanag na. Hello. May pa-music pa, sir. Okay lang po. Okay lang po. Ito yung swimming pool. Hindi ko napunan kanina nung may araw pa. Tapos nag-set up na ang Neo Sigma. Ayan, meron ng mga tent at saka mga flags ang Maxis. Good morning ako kay Rocket. Nandito pala siya. Sa lahat ng ginising ko sa mga camp, ito yung pagkagising ko, ang ganda ng view. Grabe. Ganyan kaagad. Parang gusto ko matulog ulit, tas gumising ulit, tas ganyan. Day of days. Ito na yung araw na mag 240 kilometers. Kaagising ko lang literal. Ang time check, it's 8:30 AM. 5 PM pa yung gun start. So ang ganda ng lake. Yan o, may parang man-made lake. Pwedeng mangisda. Shoutout kay Nardo Putek. Mangisda ulit tayo. Ayun, may nag-fishing na rin o. Maganda pa sa CR na to, no, kailangan mo magtulay. Tatawid ka rito sa parang batis. Tapos yan yung sink. Ito yung liguan at saka yung CR. Sir Amot, good morning. Yan o. Cafe Agapita, 360 kilometers. Yan o, good morning. Sa Guadalupe. Good morning po. Good morning. Morning. Ito ang may kasalanan. Ayun o. Yeah. Yes, Tatay Rick, magwa 100 kilometers. These 360 kilometers venue, 160 halfway through. 240. And now he's riding 240. So we're gonna see if that smile will still be You know? possible. We've got Chef, kakain tayo. Kakain na. Ayun na. Hello. Ayun na. Lupasin na ano. Riding pain, sabi ni Sir Steve. there you go, bringing us to the world. Thank you so much. Jerome and Aita MTV. Ayun o. Nice, nice. Good luck, 360. Yun o. Yun o. Hello po. Hello po. Shout out. Yes. Hello po. Libreng booster si sa mga makakabangga ako sa daan. We still feel that way 12 hours from now. Okay, well, okay. All right, let's start with the word of prayer. This is the question na, paano sila nakumbinse? Tinatanong ko pa rin po yung sarili ko. Something to look forward to kapag kasi may event, parang mas kinaganahan mag-ensayo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! 360 Riders! Go! Go! 360 Riders! Ultra Gravel! Ultra Gravel, the Pioneer Back, 180! 380 to go! Crazy! We'll see you guys tomorrow! Aita MTV, we'll see you guys tomorrow! Your wife will see you tomorrow.
Ingat, brother. Ride safe, ride safe. Okay, binitawan na yun yung briefing tsaka gun start ng 360 kilometers. Paano kami maghahanda? 5 hours na lang kami na yung bibitawan. So paano kami magre-ready? Ganito. Yan. Yan. Iga lang. Parang ayoko na mag 240. Time check, 1 p.m. 4 na oras na lang. 2:40 na. So after nito ligo, tapos tulog, tapos yun na. Time check 3:36 ng hapon. Nakaligo na ako't lahat. Tinry ko umidlip pero hindi kaya, mainit. Mga 4:30 lalapit na kami sa start line para sa briefing. Hindi ko rin sigurado kung makukunan ko ng maayos kasi madilim night ride yung mangyayari. 5 p.m. gun start. So 5 to 6 p.m. hanggat may liwanag pa, mukhang kaya ma-document. Pero yung mga gabi, we'll see. Ito na yun. Lapit na. Ayun na. 14 minutes to briefing. Yan, ang briefing 30 minutes before gun start. Binigyan kami lahat ng tigi-tigisang vest. Yan kasi mostly night ride. So kailangan mas visible. Kulay orange from Maxis. Maraming salamat Maxis. Pit bar. They need to collect the big medal, okay? Thank you. You gotta give them that big medal. Okay, we're good. Okay, bikes. Na-check na lahat. Pagkain, safety gear, reflectors, etc. Tubig. Time check 4:27. Mag-briefing na. Naka 86 kilometers na sikla. Almost 87. Kumusta? Nakadalawang ikot. Mas masaya. Yun lang talagang lollipop. Hello! Jer, he's so popular. You even know him immediately. Dude, you're so popular. I love it. Sweet tandem. Hello, good And luck. then, you know, Good luck. Kita kits 240. He needs a sweet tandem too. Full force. Ilan yung ito, meron ka pa ritong gel, may kanin ka pa rito, itlog. 4 na itlog. Pang silog. Silog. Tsaka pit bar. Kahit bawiin ko na pala ito. Kumukulog-kulog, Inisay sa sign, yung kulog, yung ulap na yan. Good luck talaga, good luck. And it's TV, good luck. Travel challenges like this that allow us. Babadya na, kumukulog. Tsaka lumalakas yung hangin. Again, it's a goal praying for a good weather. Challenge you. Yan, ito na yung direction. Our goal to Malapit baby na. you, but to challenge you. Now, 35 seconds. 240 riders, are you ready? Yeah! They are. 3, 2, 1, head out! Pag ganyan-ganyan ka pa, tingnan natin kung makaganyan ka pa mamaya. Louie, nauna na. Mangyan TV leading, but this is not a race, so steady lang tayo. Ito na, exit na tayo. Alright, so far so good. Ayan na, nag-indicate na si Garmin. Sama-sama sa ngayon. Ayan na, marami kami marami kami, sige ka. Okay, sa ngayon mahabang diretso. In 4.4 kilometers, kakana na kami. Hindi ko lang sure kung off-road yun. So far so good, kaya lang umaambon na. May nakaramdam na ako ng patak. Sana hindi bumuhos ng todo. Alaway mo ba yun? Ayan na nga, umulan na. Ayan na. Grabe, kung kailan nagsimula, doon umulan. Naka 10 kilometers pa lang kami. Sa Ultra Gravel Challenge, it's an ultra distance event, it's not a race. Pero challenging pa rin kasi dadaan sa loob-looban ng probinsya ng Pampanga, Tarlac at saka hanggang Nueva Ecija. At ang malala pa rito, buong gabi namin tatahakin. Kasama ko sa 240 kilometers si Don saka si Rocket. Matagtag, maputek, maraming nangahabol na aso, naharangan ng baka, etc. Kaya sobrang adventure to. At ang malala pa rito, sobrang dilim. Most of the time, pag pinatay mo yung ilaw mo, wala ka makikita at all. As in, sobrang pitch black. Malala rito, umulan pa.
17 kilometers na lang, kakaliwa kami dito sa sign na yan. Kailangan kumaliwa. Wait lang. Rocket, kaliwa, kaliwa. Teka, SC-Tex to ah. May lilikuan yata. Tingnan natin. Oh, dito yung map. Expressway to eh. Sa kabila pre. Kabila, kabila. Ito yata. Ay, okay, sa looban. Okay, sige nga. Dito kami tinuro. Sabi na eh. Medyo nagre-reroute ang ganun. Haba na na. Minsan nagre-reroute si Kumut. Yun lang. Okay, sa kabila. Mukhang mag-offroad na. Ito off-road dapat. Teka, lakas ko yung ilaw ko. Yan. Ito dapat off-road yung parallel ng SC-Tex. Ito may nakikita na kaming ilaw sa dulo. Mukhang ito na ibang nagbabike. Ito, we're on the right track. Kailangan lang sundan at maging maingat. Yun lang, madilim. Di ko alam kung mapapakita ko lahat dito, pero better be safe. Yun, may mga kasama tayo. Yay! Aba, may ganito ah. Saya. Para tumawid dun sa highway. Ayan oh. Wow. SC-Tex. Yan ah. Ganda. May ganon. So yan, body kami. Mga ilang kami? Mga 6 yata o 7. Mga ganon. Magkakasama. Double check sa map lagi, para pag may nag-miss out at least magsasabihan. Yan, parang medyo familiar sa akin itong lugar na to ah. Para dinaanan to ng 160 km dati. Ang mangyayari, mga 70% gravel ang ruta. Babaybayan ng palayan ng Pampanga, ang madilim at maputik na trails ng Tarlac. Grabe, ayaw minto na ulan ah. Ulan ng ulan. Hanggang ngayon, muulan pa rin. At babaybayin din ng mga dike ng Nueva Ecija. Sobrang paguran pero exciting. Ayos, MacArthur Highway na, nakalabas din ang looban. Ayos pa ba? Good. Ayos. Yan kaming umakyat ng NCC. Same route noong dati sa ultra gravel din, 160. Pero dati patapos na to eh. Ngayon pasimula pa lang. Almost 30 kilometers pa lang. Mag-uunang checkpoint pa lang kami. Grabe itong pa NCC. O nga pala, may false flat nga pala dito. Ayan, pahingayin natin dito sa Lusong. Nakaka 30 plus kilometers na pala. Ito dito sa bike lane, sabi dito sa map. So ibig sabihin may papasukan kaming trail dito. Ito yung NCC na road. Okay, continue to road. Sabi continue to road naman no. Wala, pinakit lang kami rito sa bike lane. Yun, so mga 2 kilometers pa raw bago lumiko. Yan, okay sige, nandito na rin kami at saka mas-safe. Saya, sightseeing. Ayun si Rocket na una. Tapos may mga kasama kami naka mountain bike. Ayun sila nasa NCC road. Sige, continue lang namin to. Okay, turn right. Okay, so sa NCC stadium nga yung unang checkpoint, kilometer 39. Okay, checkpoint number 1. Ito, Sir Mondi, nakita ko na. Sir Mondi, hello. Hi there. Yeah. Hello. Ay, ito nauna oh, grabe. Naiwan ako pag nandun na sa trail yung mga MTB na una. Pero nagkaabutan na rin naman dito. Dito na tayo nakita na naman. 1.5 lang, dapat tapos ka na. Grabe. Nakapit bahay ko pero sa labas kami nakikita. Ito, 106. Okay, unang checkpoint. Time check, 6:41 PM. Yan. Thank you so much. Alright. Yeah. Saka selfie daw, di ba? Selfie dito. Food zone, kakanin. Ayan, si Don na una kanina pero ngayon sumabay na siya sa amin. So 3 na uli kami. Alright. So palabas na kami ng NCC. Saka mukhang nagbabadyada naman yung ulan. Kumukulog na naman. Saka umaambon. Okay, 40 kilometers. 200 na lang. Or less than 200 kasi hindi siya exactly 240. Alam ko may konting ano yun eh, konting leeway. 250 meters. Lalabas kami ng National Road dito sa Tarlac. Kapas Tarlac. Gonna turn right. May river crossing pala eh. Ito, river crossing. River crossing sa kalsada. Arterial road daw. So hindi pa dito. Sa unahan pa. Sa unahan pa tayo. May lumalangit-ngit sa may bottom bracket ni Rocket. Kaya ito, buti na may dala ko lube. Kaya nasa looban na kami. Yun lang, walang buwelo. Okay, unang 5 kilometers pa lang umulan na. Akala namin maganda yung panahon.
No sa starting line pa lang nagbabadya na yung kulog. Noong tanghali, sobrang init kaya nag-expect kami na magandang panahon pero hindi. Biglang umulan so nag-expect kami na maputek na rahid. So mangyayari dito, merong 4 na checkpoints na kailangan naming papirmahin yung mga dala naming passports provided ng organizers. Ang unang checkpoint sa New Clark City, pang 39.5 kilometers yon. Tapos 90.6 kilometer mark sa Singat Barangay Hall sa Hirona, Tarlac. Pangatlong checkpoint naman, Barangay Pulong Bahay, Covered Court. Ang tansya ko sa may bandang Aliaga yon sa Nueva Ecija na. Tapos yung pang-4 naman, Dampulan Barangay Hall sa Jaen, Nueva Ecija. And then all the way pabalik ng Santillana Hillside Farms sa Arayat, Pampanga. So that's 240 kilometers overall. Opo, ayan na sila. May kiraan lang. May kiraan lang kami. Ay. Tama ba? Tama naman. Tama. Dito talaga. Dead end. May daan kanina. Kuya, may daan po dito. Kuya. Wala po? Okay, sige, balik tayo. Nag-zigzag yung mapa eh. Mukhang doon lang, diretso lang doon. Yan. Uy, wait nyo ko, huy. Scary. Ay, wait lang, ay. Ayan, putek. Mukhang tama na sa map. Alright. May tricycle. Buti na lang. Ibig sabihin, tamang daan to. Umakit kami. Traffic, may baka. Hello. Yun. Nakalabas din dun sa trail, grabe. Pangin yung gilid. Tapos mabato. Kinumit ko yung sarili ko sa kaliwa para safe. Grabe, wild. Uy, may resort oh. Kalay mo, sa kalagitnaan ng lahat may ganyang resort. Ay, wild. Hirap pag video. Hala, handheld eh. Contaminated no. Milak na yun. Wow, ang ganda. Ayun, doon tayo nahinto. Grabe, bigat na ng bike. Sige, magugas mo. Buti may tubig dito. Ayan. Nasa kawalan tayo ah. Ayan oh, itim na itim oh. Ito na yung ilaw natin. Gulong puta. Yata ito eh. Ayan, nagugumulong ngayon. Pati yung ano ko, yung rotor ko, puro putik. Oo. Hindi, sige, pag ano yan, pag ginulong mamaya, pag natuyo. Wala, kahit anong gawin namin, ayaw mandar. Naipon na rito. Hindi, pagpag. Wala, hanggang dito, clay. Sira yung momentum natin dun. Sa MTB, medyo kaya pa yun. Parang good choice pa yung slick tires ni ano, ni Idon. Lumulubog yung pa ako sa ano, sa bigat ng bike. Kailangan buhatin. Sige. Kung nandun maglinis ng bike, matatrap lang dito eh. Parang kalabaw. Ultra Kalabaw Challenge. Ito mag-gravel, di ba? Time check, 8:20. 8:20 sa kawalan. Ito yung likod namin, black na black oh. Patakot. Bike wash. Pati pa ah. May putik dyan. Grabe. Buti na lang, merong bayan dito na pwedeng mag-host. Maraming salamat kuya. Buhay tayo lahat. Ayan oh. Ito, inano ko lang eh. Ginulong ko sa Agos para lang mawala. Salamat kuya. Si kuya meron daw tinitirhan sa Kainta. Mga taga-Kainta rito. Ayos, nakaraos din. 25 kilometers na lang, Hirona na. Second checkpoint. Kilometer 90. Nasa around kilometer 90 yun. Yun. So dito medyo kalsada na. Sa may bandang dike na kami. Grabe, dilim. Oh shit. Tsaga-tsaga lang. Hindi nakikita pero ang gilid namin is dike, tubig. Ingat-ingat lang. Okay yan, sa wakas Hirona na. Pero hindi pa yung checkpoint. Kakaliwa daw. Nakapasok lang kami dito sa parang barangay sa may Hirona. Totoo nga no, mas masarap sa kalsada pag galing trail tapos naka gravel bike. Ayan o. Ayaw mo na kuya. Yay. Yan, nagtutulay na kami. Parang Tarlac Bay ba to? Ewan ko. Basta ito. Ayan o, tubig yung paligid. So Hirona pa rin. And excited na ako mag stop over. Ano na ba? So ngayon, check natin. 78 kilometers.
78 kilometers ng pinapadyak namin. Ayun sila sa dulo. Habol na lang ako. At saka nga pala, first time kong gumamit ng gravel bike sa isang gravel event. Kasi yung mga dati, ang ginagamit ko mountain bike. Kaya nakakapanibago, lalong-lalo na sa mga off-road. Mas matagtag, mas nakakayanig. Nakakatindi, balahibo. Ang kalaban pa rito mga aso, ilang beses kami hinabol ng aso sa ride na to. Nabutan pa ng stoplight dito. Yung bus patarla Cabanatuan. Ito na green na. Ay. Hindi ko lang ma-document kasi hindi ako nakakabunot ng GoPro pag hinahabol kami. Ang priority makapagmadali ako. Tum na ako Lapit na, konti na lang ang checkpoint na. And syempre yung dose-dose ng palaka na tumatawid, nakaharap, nakatalikod, at iba-iba pang posisyon. Yun, second checkpoint. 106. Salamat Mark, thank you so much. Kunin ko lang yung aking passport. Kasama lang tayo kanina. Kita din. Sa next checkpoint. Ito na yung mahaba after nito, yung stretch na to. Oo. Shit. Lamon na, mahabang Oo, semento. kailangan kumain na marami. Namiss ko yung mga biningwit mo kanina. Wala eh. Swerte ako dun sa putik Sa Lunes sa akin yun. Time check, 9:47. 86 kilometers. Yan and second checkpoint, the serve. Thank you. Yan, continue na ulit. Naku, may aso kagad. Mukha naman silang mababait. Mabait ba kayo? Sana. Mabait ba? Okay, mababait kayo. Yan. Ang pinakaunang Nueva Ecija is Gimba. Pero mahabang kalsada daw bago mag-trail. Medyo mas masukal daw doon, sabi ni Jeno. Pero mas maluwag daw yung lapad. Okay, continue na natin. Yung sila sa harapan. Ay! Gagi! Okay, ayan, bago natin i-continue ulit, mag-shoutout muna tayo. May mga nagpapa-shoutout galing dun sa last na video. Alright, so shoutout kay Erwin J. Tubinar from Team Play Outdoors. Shoutout Team Play Outdoors ng La Trinidad Benguet. Shoutout na rin kay Master Tukad 355, kay Darwin Concepcion, kay Noel Adriano TV, sa Team Suman ng Santa Rosa, Laguna, at kay JVYR. Shoutout sa inyo, ingat po sa mga biyahe. At maraming salamat na rin kay Mark Hill Fernando. Sir Mark, thank you so much sa pagpapabike wash. Hi. Paano to? Excuse me po. Sige nga, lakarin na lang natin. Tayo na lang ang mag-adjust. Hi! Tayo! Lupa rin lang naman. Oo. Hi! Laki niya, no? Laki na. Ang laki. Ang laki. Okay, ito Nueva Ecija na. Nakita ko yung arko ng Nueva Ecija. Hindi ko lang sigurado kung saan kami exactly, pero kumaliwa kami dito bago mag-arko. So looban ulit. Grabe, dilim. Naglilik tubig mo? Wait lang, Rocket, wait lang. Okay lang? Okay. Salamat. Ano po? Bawat LGU pansin ko, parang may mga rumuronda para sa amin. Tinatanong kung marami pa kami. Okay na. Nag-leak yung tubig niya. Saan tayo? Sabi sa map? Manaksak. Grabe. So ingat lang. Ito yung ride for 4 kilometers pa. Ito yung para irrigation, tubig yan. Ang daming ganyan simula kanina pa. So ingat-ingat lang. Okay. May ilaw pa. Yan, egg time. Ay, ano ba yan? Grabe. Hindi, ito. Okay, tinanggal mo na pala yung shell. Oh, tinanggal ko na. 4 na itlog, walang shell. Naging egg salad. Yan, so nasa kawalan pa rin kami. Na makita ito yung sobrang wala talaga. Yan. Ilaw lang ng mga bike. Oy. Kumain ng itlog sa ano. Yan. Tapusan mo lang sa kabilang side. Okay, kabilang side naman ako. So 3 kilometers pa na ganito. Tumawid lang ng kalsada tapos off-road ulit. Okay, merong sign kanina. Nandito na sa Santa Rita, Quezon, Nueva Ecija. Ayan, daming aso. Update. Pakabanatuan, malapit. Pakabanatuan na tayo. Malapit eh. Lampas na tayo sa Gabal. Santo Domingo. Aliaga. Okay, time check 1:22 AM. Paaliaga na kami. Kabanatuan, no? 139 kilometers. Yan, so more or less 100 kilometers na lang. 139 kilometers. Time check 1:16 AM. Daming aso. Nakailang habol. Gimba. Hindi Gabal doon, Gimba pala, Gimba. Okay, so ngayon nasa Quezon, Nueva Ecija. Tapos in more than 1 kilometer kakaliwa kami sa Gimba Aliaga Road. Yan yung sabi rito.
Paglampas ng 2 dosenang aso, grupo ng kambing at mga 5 kalabaw at pagkakain na rin, umabot na din sa 3rd checkpoint. Natulog ka na pang kumakain. Natulog ka na. Halos mag-aalas 2 na ng madaling araw nung nag-dinner kami. Di na umubra yung mga energy bar at snacks kaya kailangan huminto na. Refill ng inumin tapos picture na rin with Sagada Looper. Alright, checkpoint number 3. Ilan na ba tayo? 140 kilometers na? At this point, onwards, hindi na ako makashoot na at saka makasalita na maayos kaya nag-focus na lang ako sa daan. Nag-continue hanggang alas 4 ng madaling araw. Time check, 4:30. 4:30 na. 4:34. Sisigatan na kami ng araw. On the way to 4th checkpoint. 170 going 180 kilometers. Hindi na lang, pagod na ako. Checkpoint sa wakas. Ito na sa Dampulan, Barangay Hall, 198 kilometer mark. Masalita. 320 kayo? 320, nice. Konti na lang. CR nila sa taas. Aray. Time check, 5:34. Pang 8, 9 at 10 na matatapos sa 240 ko sakali. Last 40 kilometers na lang. Yan, dadami na yung video ko rito kasi maliwanag na. Nakikita na ako. Woo! Ang linaw-linaw ko. Ang linaw-linaw ko. Woo! Ay, off-road ulit. Yan, ito yung mga tinatahak namin sa gabi. Nakita rin. Ito pala yung tubig. Yan. Grabe. Yan, puro ganito kagabi. Hanggang ngayon. Kunti na lang. Tapos gilid pala yan. Yan. Ayun ang Arayat, nakikita ko na. Tanaw na sa dulo, konti na lang. Arayat. Oh, dito. Yan. Ganun. Okay lang, malapit na tayo. Yun. Tusok. Ligaw. Excuse me po. Grabe, nakalabas na rin. Yanig na ako. Grabe. Mas patigas yung trail nung pabalik. Yung tanaw yung Arayat. Grabe. Yan, at this point nahirapan na ako kaya hindi ko na minadali. Si Don sa si Rocket, kayang-kaya pa nilang magmadali. So pinauna ko na sila. Ako nagdahan-dahan na ako. Kasi for sure matatapos na rin naman. Nasa may bandang Arayat na. Okay, ito na. Last 800 meters tapos resort na. Pinadahan-dahan ko na nga lang. Ang Santillana, papasok na lang ako. Kasama si Don at saka si Rocket. Pero pinauna ko na sila kasi ayoko nang dumiin. Sila gusto nila dumiin. Ay, top 10 secured. Yan, kaya hindi na ako nagmadali. Kasi sure naman, sure yung spot. Kahit anong bagal ko, wala pa namang mga siklista or kasama sa likod. Ang mga nauna sa akin yung mga nagti-360. Ito na yung gravelly na part. Tapos go na tayo. Pagod na ako sa graba. Grabe, nagsimula na may araw. Natapos na ang may araw. Ito na yung Maxxis logo. Maxxis Arc pala. Ayan na. Tum na ako. Yeah! Woo! Nice! Nice. Pasok top 10. Top 10 barbell. Ay, thank you. You know. Woo! Deserve! Ang ganda. Kala ko naligaw ako doon sa huling trail. Nag-split yung map. Deserve. Buo ng isa Ay hindi, buo na Buo na yung ano natin, tatlo 240. Ay kulang pala. Kulang. Ay hindi, buo. Buo na. Buo na ang medalya. Trifecta lahat 240. Nag-gravel.
Ultra gravel, naka-slick tires, naka-road. GP 5000 ang ginamit. Natapos na din sa wakas, isa na lang. 360 kilometers na lang. Ubos ang battery ng 2 ilaw sa harap at isang rear light. Kahit i-full charge pa isa, nauubos pa rin. Side na rin yung mga nabaong pagkain at wala na rin naidlipan para tapos na rin kagad. So nag-celebrate with other participants and organizers at tinawag din ng mga nauna para ma-recognize. May palinis tayo kay Mark. Oh. Yun, oh, maraming salamat. Pagkaligo at kain, natulog muna kami at inabot ng mga 4 na oras. Di ko nga namalayan na nakatulog ako. Grabe. Grabe. Akala namin yun na. Pero may Malalim. dalawang dangkal. Oo, meron doon yung talagang ganun, no? Pero Kasi dapat. hindi ko mahugot yung Oo. bike. Ang kulit. Kasi sobrang bigat na, no? Kasi Oo. mas early. Kumatok kami sa bahay para magpa-hose. Hindi sa amin may flowing water na. Ayun din, yun din. Meron din doon. Meron din. Hello! Nakuha sa sabit. Ayun, Pagbalik ko sa staging area, nadatnan ko si Clarissa Cycles na napahaba ang ruta. Almost 400 kilometers ang na-cover. Grabe! Nagstay na rin kami para hintayin yung iba pang 240 at 360 riders na tumatapos. At syempre, hindi pa tapos ang stay sa Santillana Hillside Farms. Nag-extend kami ng isa pang araw. Hirap pagmaneho pa eh. Time check, 4:16 PM. May mga tumatapos pa rin. Ang cutoff is 6 PM sa 360 kilometers. Kinabukasan, nag-fishing na din kami. Na nilulook forward ko para makapag-relax at recover. Sige. O ayan, sige. Nahuli! At saka recover ulit. So alam na, fishing video ang next upload. Abangan nyo na lang. Ultra Gravel Challenge is one of the toughest events sa bansa natin. Hindi man karera pero masusubukan ng tiyaga, navigation at pakikitungo mo din sa mga tao, sa mga makasama mo at pati na rin sa mga lokal na makahulubilo mo along the way. Mahirap, challenging, pero masaya. Minsan nga iniisip ko kung bakit ko pinapasok yung mga ganito. Pero imagine, tumatagos ka sa mga probinsya gamit ang mga dinadaanan na hindi accessible sa mga pampublikong sasakyan o yung mga hindi tayo pamilyar. Kaya kung hindi ngayon, kailan pa? Kaya talagang worth it. Mapaaraw man o gabi o kaya maulan or malamig na panahon. Kahit magkapareho mang ruta, magkaiba pa rin, depende sa panahon. At saka isa pa, kahit magkakasabay kayo sa course, hindi kayo magkakalaban. Pwede kayo magsama-sama para mas safe at saka yun nga, makatapos na ligtas. Ito yung isa sa mga leksyon na natutunan ko nung previous Ultra Gravel kasi nagsulo ko nun and na-realize ko ang hirap pag naligaw o kaya nasiraan. Pero kung gusto naman solo rides, wala naman problema, basta make sure na kayang-kaya. Maraming salamat sa organizers sa Santillana Hillside Farms, Cannondale Philippines, Booster C Energy Shot, Fitbar, Neo Sigma, Maxis, Pro, and the Shippy Project at saka Bicycle Project Manila. Sa friends ko, kay Rocket at Don na hindi nang iwan kahit matuloy ng pacing at nag-support pa sa isa't isa. Sa Team Noisy and content creator friends, maraming salamat and most especially sa inyo. Sa mga nanonood, mapadati pa man o bago, thank you so much sa pag-support saka sa pagsubaybay sa channel na to. This is an Ultra Gravel YouTube special at sana ay nagustuhan ninyo. Gusto nyo magpabate, shoutouts, comments, suggestions, discussions, comment lang kayo, pag-usapan natin yan. Subscribe na din kayo sa aking munting channel para sa mga videos na kagaya nito. That's it. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa 360 kilometers next year. At kung gusto nyo sumali, bisita lang kayo sa page ng Ultra Gravel Challenge. Maraming salamat. Ride safe.